Na mga linggo, kumalat ang balita na tila nagmakaawa ang China sa Japan dahil sa planong pagpapalakas ng depensa ng Japan sa isang maliit na isla sa dulo ng bansa. Para sa karamihan, nakakagulat ito dahil kilala ang China bilang isang malakas at makapangyarihang bansa sa Asia na bihirang humingi ng tulong o makiusap sa ibang bansa. Ngayon, bigla silang parang natakot at humingi ng pakiusap sa Japan upang itigil ang paglalagay ng mga missile sa Yonaguni Island. Ang katanungan ngayon ay, ano nga ba ang dahilan ng ganitong pangamba ng China at bakit ganito na ang sitwasyon? Ang Yonaguni Island ay maliit at medyo malayo sa pangunahing pulo ng Japan. Pero sa larangan ng depensa at militar, napakahalaga ng lokasyon nito. Kung titingnan sa mapa, halos 110 kilometro lamang ito mula sa Taiwan. Dahil sobrang lapit ng isla sa Taiwan, hindi ito pwedeng balewalain lang pagdating sa mga estratehikong plano. Ngayon, nilalagyan na ng Japan ng mga advanced na missile system at electronic warfare units ang Yonaguni. Ang mga sistemang ito ay kayang abutin hindi lamang ang Taiwan, kundi pati rin ang ilang bahagi ng mainland China. Kung simpleng paliwanag lang, kapag nailagay ang mga missile na ito sa isla, makokontrol ng Japan ang galaw ng China sa rehiyon at mahihirapan ang China na gumawa ng anumang aksyon laban sa Taiwan. Ito rin ay isang paraan para ipakita na handa ang Japan at ang kanilang kaalyadong Amerika sa anumang banta. Dahil dito, hindi kataka-taka na nag-alala at nagpakita ng takot ang China dahil nakikita nilang maaaring maipit sila sa kanilang sariling plano. Ayon sa mga ulat, humingi na rin ng pakiusap ang China sa Japan na itigil ang pagpapalakas ng Yonaguni Island. Sinabi nila na makakadagdag lang ito sa tensyon sa rehiyon at hindi makakatulong sa kapayapaan. Ngunit kung titignan ng mabuti, ang tunay na dahilan ng pangamba ng China ay ang posibilidad na maharap sila sa isang sitwasyon kung saan hindi nila malayang magagalaw ang kanilang puwersa. Ang galaw ng Japan at Amerika sa Yonaguni ay bahagi ng tinatawag na Anti-Access Area Denial, na sa simpleng salita ay pumipigil sa China na kumilos ng malaya sa rehiyon. Habang umiinit ang sitwasyon sa Hilaga at Hilagang Silangan ng Asya, ramdam din ang epekto nito sa Southeast Asia. Nakatingin ang China sa West Philippine Sea at nagiging mas agresibo na nakakaapekto sa mga kaalyado ng Amerika, kabilang ang Pilipinas. Sa kabila nito, may mga bansa rin na nagpapakita ng lakas at suporta tulad ng Pilipinas, India at France, na nagpakita ng pagkakaisa sa pamamagitan ng mga military exercise at deklarasyon ng suporta. Sa ganitong paraan, malinaw na hindi na nag-iisa ang China at may mga bansa pa na handang tumindig para hadlangan ang anumang banta. Dahil sa sitwasyong ito, humingi rin ng tulong ang China sa France. Layunin nila na gamitin ang impluensya ng France upang kumbinsihin ang Japan at ang mga NATO allies na huwag ipagpatuloy ang deployment ng missile. Sa madaling salita, ang nangyayari ngayon ay hindi simpleng diplomatikong usapin lang, kundi senyales na nagbabago na ang dynamics sa Asya. Ang China na dati ay kumikilos ng malaya at madalas na pananakot ay ngayon nakaramdam ng pressure at natuto na kailangan din nilang mag-ingat. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong ay hanggang saan kaya kayang humingi ng tulong ang China bago nila tuluyang harapin ang bagong sitwasyon sa rehiyon. Pagtingin sa sitwasyon ng China ngayon, malinaw na nagpanik sila. Ang paglapit nila sa France para humingi ng suporta ay isang malinaw na senyales na alam nilang mahihirapan sila kung harapin lang nila ang Japan at ang kanilang mga kaalyado ng mag-isa. Dati, palaging taas ang dibdib ng China at sinasabi nila na kaya nilang labanan ang kahit sino sa rehiyon, pero ngayon, humihingi na sila ng tulong sa Europa. Ayon sa mga eksperto, sinusubukan ng China na paghiwalayin ang Japan at ang mga bansa sa Europa at gusto nilang kumbinsihin ang France na huwag sumama sa plano ng Amerika at Japan. Ang galaw na ito ay nagpapakita na alam ng China na malalagay sila sa disadvantage kapag nagkaisa ang mga malalakas na bansa laban sa kanila. Ngunit habang nagmamakaawa ang China sa Japan at France, may isa pang bahagi na dapat pakinggan ng mabuti. Ipinakita ng mga military experts sa kanilang mga mapa at analysis na ang China, gamit ang mga missile systems nila na TF-21 at TF-26,
na tinatawag na Guam Killer ay kayang abutin ng mga base militar ng Amerika sa rehiyon. Kasama rito ang mga bases sa Japan, sa South Korea, at higit sa lahat sa Pilipinas dahil sa mga base na bahagi ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. May mga kampo sa Cagayan, Isabela, at Palawan na pwedeng gamitin ng mga Amerikano. Sa mata ng China, ang Pilipinas ay hindi na lamang basta kapitbahay, kundi isa na ngayong malaking target. Kung pagbabasihan ng saklaw ng mga misil ng China, nasa loob ng kanilang abot ang mga base natin. Ibig sabihin, kung ipipindot nila ang button ngayon, ilang minuto lang ay pwede nang umulan ng apoy sa ating rehiyon. Nakakabahala ito, at natural lang na may kaba sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng banta, ang sagot ng Pilipinas at ng ating mga kaalyado ay mas malakas at mas maayos ng nakaplano. Halimbawa, imbes na tulungan ng China, nagpadala ang France ng mga barkong pandigma sa Asia. At hindi lang sila nag-cruising, nakipagsabayan rin ng France sa India at Pilipinas sa isang malaking military drill sa West Philippine Sea. Ito ay tinatawag na Maritime Partnership Exercise. Nandoon ang malalakas na barko ng Philippine Navy, kasama ang mga bagong frigate at patrol ships. Kasama rin nila ang destroyers ng Indian Navy at ang puwersa ng French Navy. Tatlong bansa, iba-ibang wika, pero iisa lang ang mensahe at yun ay, ang West Philippine Sea ay teritoryo natin at hindi kami natatakot sa China. Mahalaga ang pagsali ng India sa drill dahil may matagal na silang alitan sa China sa hangganan nila sa Himalayas. Nagkaroon na ng labanan noon, kaya ang paglahok ng India sa West Philippine Sea exercise ay isang malinaw na babala sa China. Ipinapakita nito na napapalikuran na sila at hindi na nila makokontrol ang galaw ng mga bansa sa rehiyon. Ang pagkakaisa ng Pilipinas, India at France sa maritime drill ay nagpapalakas sa depensa ng Asia at nagpapakita na handa ang mga bansa sa anumang banta, hindi lamang sa China, kundi pati sa anumang potensyal na agresor sa rehiyon. Sa ilaga, nandoon ang Japan at Amerika na nakatutok sa anumang galaw ng China. Sa kanluran, handa ang India na magbigay ng suporta. At sa gitna ng lahat, nandito ang Pilipinas na nakaposisyon sa frontline at handang lumaban kung kinakailangan. Ang military drill na isinasagawa ngayon ay hindi lang basta training. Sinasanay na ang ating mga sundalo sa tamang komunikasyon, sa pagmamaniobra ng barko, at sa pagtukoy at pagmonitor ng posibleng galaw ng kalaban. Ipinapakita ng mga drills na ito na hindi nag-iisa ang Pilipinas at mayroon tayong mga kaalyado na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Dati, maliit lang ang Pilipinas sa mata ng China at madalas nila tayong binabaliwala. Sinasabi nila na wala tayong magagawa dahil maliit tayo. Pero ngayon, bago pa man subukan ng China ang anumang aksyon, makikita nila na nasa likod natin ang pinakamalalakas na hukbo sa mundo. Andyan ang Amerika, andyan ang Japan, at andyan ang Australia. At ngayon, kasali na rin sa mga drills ang France at India. Ang ganitong combination ay nagpapakita na seryoso ang mga bansa sa pagpapalakas ng depensa sa rehiyon at hindi biro ang sitwasyon. Ano ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Ibig sabihin ay kahit delikado ang sitwasyon, ang depensa naman ng bansa natin ay patuloy na pinapalakas. Ang mga galaw ng China, tulad ng paglapit nila sa France at ang pakiusap nila sa Japan, ay malinaw na senyales ng takot at strategic panic. Alam ng China na unti-unti nang nasasara ang daanan nila sa Pacific, sa Yonaguni Island, at nasa harap na nila ang pinagtibay na depensa ng mga kaalyado natin. Sa Pilipinas, patuloy ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Paparating na rin ang mga BrahMos missiles mula sa India at may mga bagong fighter jets na gagamitin sa depensa. Ang tono ng gobyerno at militar ay malinaw. Yun ay ipagtatanggol namin ang bawat pulgada ng teritoryo ng bansa. Sa kabuuan, malinaw na ang China ay natatakot at nagmamakaawa, ngunit ang tugon ng mga kaalyado sa rehiyon ay nagpapakita na hindi basta-basta matatabunan ang sama ng loob nila. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa mga misil, kundi pati sa kung paano nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa Asia at paano nagiging handa ang mga bansa na protektahan ang kanilang teritoryo at interes.